naging mapaghamon ng taong 2020 sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO. We will get through this crisis as one nation. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts, fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alib, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. Nagsalita na ho ang tanggapan ng DILG, ang Department of Interior and Local Government, na hindi na raw uobligahin na magpakita ho ng Travel Authority ay yung medical certificate, yung mga biyahero. Diba't nung last week ko, binigyan din ho natin yan mga kaibigan. At kami nga mismo, minsan kapag nag-iikot, dito lang ho sa Rizal Province, may mga ilang checkpoint. Kumbaga, tumatalima pa rin ho sila dun ho sa direktiba ng IATF. Kumbaga, nakatie up ho yan dun ho sa bawat LGU. Ang plano ho dyan ng DILG mga kaibigan, kumbagay alisin na. At ang paliwanag ho dyan ni Undersecretary and spokesperson si Jonathan Malaya, ito'y alinsunod mga kaibigan, dun ho sa inaprubahan na ho yung Uniform Travel Protocol ng interagency ay itong IATF. Sana nga, yun nga ho ang paniwala ho ng mas nakakarami. Ang problema ho kasi dyan, kapag ka ho nagbigay ng direktiba ang IATF, sasabihin ng DILG, pagdating ho dun sa LGU, medyo magkaiba na ho sila ng version. Tama. Kumbaga nasa LGU ho, kumbaga nandun ho yung mandato kung paano ho nila bibigyan ho ng pangil. Sabi nga ho, ito ho yung aming direktiba kumbaga dun ho sa IATF, medyo questionable ho sila. Kaya hindi na raw ho mandatory o kumbaga sa pilitan yung COVID-19 na testing para ho dun sa mga domestic travelers, maliban na lamang o meron hong umiiral na requirements. Ayun nga yung sabi ho natin na requirements nung local government unit. At ang panawagan ho dyan mga kaibigan ng DILG dun ho sa mga local ho na pamalaan na sumunod do dun ho sa bagong regulasyon ng IATF. Kasi kung LGU tatanungin mo, Kanardo, kumbaga matagal na sila sumusunod ho dyan, medyo magkaiba lang ho sila ng version ho minsan. At pinayuhan ho yan ni Yusek Malaya mga kaibigan, ay yung mga biyahero na bago daw ho bumiyahe, kumbaga tiyakin muna na wala hong COVID-19 testing requirements. Yun naman ho nasa online naman ho yan. At siguro naman, pamilyar na si Juan de la Cruz, abay mag-iisang taon na. Kumbaga yung mga panawagan, mga requirements na pupuntahan ho nila, kumbaga alam na ho nila yan. At nagiging guide lang ho ang tanggapan ho ng DILG at para ho lumuwag na. Sabi nga ng tanggapan ng Department of Tourism, dapat noon pa. Ang problema ho kasi, ang LGU medyo pumalag ho sila ron. Pero kung ang Department of Tourism ang tatanungin mo, ang plano nga ho nila, buksan na. Para naman ho, lumago na ang ekonomiya mga kaibigan, dahil dumating na. Di ba yung kauna-unahang batch ng bakuna kontra COVID-19 kumbaga ito yung talagang inaantabayanan ng taong bayan mga kaibigan. Yung bakuna na COVID-19 mga kaibigan, ito ho yung donasyon. Kumbaga binigay ho yan ng Chinese government sa Pilipinas
ito ho yung gawa ho ng Sinovac Biotech. Sabi nga ho nila, ang laki ng inutang Karex ng gobyerno. Hindi boss, kalma ka lang ha. Ang pinag-uusapan dito, yung donasyon ng Chinese government dito ho sa Sinovac Biotech. Di ba, matapos yung magsalita ho si Kuya Mon, isumbong mo. Ano ho, sabi ho ni Kuya Mon Tulfo, safe ho siya. Tapos ngayon na, dumating na at lalabas ho ngayon yan sa mga news. Isa-isa na ho magpapabakuna para masabi na safe na ho si Juan de la Cruz. At pasado ho alas 4 kahapon nang lumapag ho yan sa Villamor Air Base mga kaibigan, dyan ho sa Pasay City, yung cargo plane Chinese military na kung saan nasa 600,000 doses ng CoronaVac. Hari nawa, sabi nga ho bakit inuna ho yung mga nasa gobyerno? Hindi boss. Kumbaga sabi nga, magmilagro ka muna bago ka maging santo. Kailangan ipakita kay Juan de la Cruz na si Cabinet Sec meron na hong bakuna. Ano pa ang dahilan ni Juan de la Cruz para hindi ho sumunod? Kasi nung una ho, medyo, bakit ako? Safe ba ho kami dyan? Pero kung kakausapin mo si Juan de la Cruz at pupulsuhan mo ang damdamin ng mas nakakarami, questionable ho sa kanila yung Sinovac. Sino ba naman ho ayaw? Kumbagay donasyon, binigay ho ng Chinese government, hindi ka ba ho tatanggap? Kumbagay voluntaryo ho yan. Kaya nga sabi nga nila, kanina bago ho kami pumunta dito ho sa DCME, dahil nung last Friday, bagamat nandito ho tayo sa studio at may mga kausap lang ho tayo, pansamantalang humalili ho sa atin si partner Ante Pagulayan. Lalo na't may mga inaasikaso ho tayo, kumbaga to the rescue, naandyan ho yung mama At pinangunahan ho ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kaibigan, yung welcome ceremony pagdating ho dun sa bakuna. Talagang gwardyado sabi nga nila, napaka-OA naman ho sa bansang Pinas. Samantalang bakuna lang ho yung susundin mula ho dun sa Pasay Villamor Air Base ho mga kaibigan. Samantalang napakadaming nagbantay. And boss, yun ho ang yun ho yung health protocol ho ng ating gobyerno bakit ba pagka ho ganun ho ginagawa medyo sinisilip nyo? At may mga tinanggap nga ho kami na mga text. Alam mo ba, Karex, napakaaga nung panawagan ho nilang Run, Sara Run. Yung panawagan na yun, boss, wala hong kinalaman ho doon si Mayor Inday Sara. Ang pinag-uusapan ho natin, simula ho ngayon, umpisa na ng Oplan bakuna. Hari nawa, sabi nga ho ng mas nakakarami, sana Karex, yan na yung instrumento sa pagpasok ko ng March 1. Hindi kang pa nga ho maging March 6 din kumbagay mag-iisang taon na, di ba? At sinabi ho ng ating Pangulo, mga kaibigan, itong vaccination donation ho ng China bilang pagtupad na rin ho mga kaibigan na doon ho sa direktiba at may mga ilang official na rin ho ng gobyerno mga kaibigan, kumbagay sumalang na rin. At si Chinese President Xi Jinping, kumbagay yung pangako ho niya, tutulong ho dun sa pagpuksa ng virus. Parang kanina, hampas sa kalabaw, sa kabayo latay. Natural, tutulong ho ang China. Di ba? Kumbaga, sa kanila ho nagmula ho yan At alam naman ho natin na malaki ho yung nagiging pakinabang ng China dito ho sa bansa ho natin. Ngayon, kung donasyon ang pag-uusapan, boss, naku, kalahati lang yan. Yung pakinabang ho ng mga Chinese dito ho sa bansa ho natin, ano yung collateral damage? Kumbaga, pamalit. Kaya nga ho, personal hong pinasalamatan mga kaibigan, si Chinese President, yung pinadala hong COVID-19 na vaccine bilang donasyon. Malinaw pa
sa sikat ho ng araw na yan ho ay donasyon ng Chinese government. At sa kanyang talumpati mga kaibigan, abay pinasalamatan ni Duterte ang China at ang Chinese ambassador to the Philippines yung binigay yung donasyon. At sabi nga nila, kailan ba magpapabakuna ang ating Pangulo? Kumbagay ang dapat doon sumagot ho niyan ang palasyo ho na Malacanang. At matagal na rin ho niyang binanggit ho mga kaibigan ni spokesperson si Attorney Harry Roque. Di ba't sinimulan na ho sa bansa mga kaibigan itong COVID-19 vaccination program gamit ho yung yung bigay ho ng China. Yung iba ho kasi kapag ho kinausap at in-interview mga kaibigan si Juan de la Cruz, medyo palaisipan ho sa kanila kung sila ho'y magpapabakuna o sila ho'y mag-aantay na ibang pharmaceutical company o itong Sinovac. Nasa kanila na ho yun, pero iba ho yung mas safe ka. Oras sa Pilipinas sa 3:30 ng hapon. Ang oras atid sa inyo ng PCSO. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO. We will get through this crisis as one nation.